Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICONSOX. Sa ngalan ng aming regional head na si Brian Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations sa mga probinsya ng Sultan Kudarat at South Cotabato at mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today ang Regional Director ng Department of Trade and Industry at ang National Program Director ng Rapid Growth Project ng DTI, si RD Flora Politud Gabonales. Ma'am, ang inyong pagbati po muna sa ating mga listeners and viewers. Yeah, magandang araw sa ating lahat and sobrang napakainit ng panahon at mainit din itong issues natin ngayon na ating tatalakayin dahil ito ay nagko-cover ng ating mga farmer households para naman doon sa ating rapid growth project. And bali itong project na ito is nag-start pa ito ng 2018, no? 2018. So kailangan natin masustain at ipaalam pa rin natin doon sa publiko kung ano nga ba itong proyekto na ito. Stay tuned dahil marami po tayong malalaman ngayong araw na ito. RD, batiin muna natin ang ating mga empleyado sa DTI at ating mga stakeholders na mga nasa negosyo centers natin. Yeah, of course, no, ang aking team sa Department of Trade and Industry, bale sa Region 12, of course, andito yung ating RCU headed by DC Robert Ofresio. Siyempre, kailangan ko rin yung support ng aking information officer, si Joven, yung ating mga nasa frontline sa lahat ng munisipyo. Sa Region 12, 50 po na mga negosyo centers meron tayo. And kasali na rin yung ating mga provincial offices, no? Pero gusto ko rin batiin yung lahat ng probinsya, 21 provinces sa 7 region ng ating Rapid Growth Project. Opo, RD, diretso na tayo. We are talking about Rapid Growth Project. Ano po ba itong Rapid Growth Project para malaman ng ating mga listeners and viewers po? Yeah, oo. Sige, magtataka sila. Ano nga ba ano itong yung rapid? rapid? Oo, sige. Ano ko na lang, ano ba ibig sabihin ng rapid? Actually, acronym siya, no? That will mean Rural Agro-Enterprise Partnership for Inclusive Development and Growth. Kaya, rapid growth siya, no? So, ito is value chain approach naman ang ginagawa natin. So, hindi natin pwede sabihin na porke DTI, doon lang tayo sa traders, doon lang tayo sa mga enterprises. So, binabalikan natin dito yung Mga ating farmers. mga farmers mismo, no? So, in fact, kung titingnan natin, kahit doon sa ating indicator, nako, farmer household ang ating pinaka-basic Na target na target dito. Ano yung goal natin nito, RD? Ang pinaka-goal natin, no, is maka-contribute doon sa reduction ng poverty natin. Ito tina-target natin itong mga areas, no. So yung ibang mga provinces actually na gustong sumali, ang pinaka-qualification natin dito, dapat kasali sila doon sa poorest of the poor na mga provinces dahil nga talagang poverty alleviation na program itong ginagawa natin para somehow, no, sa part ng DTI, meron tayong contribution doon sa overall target ng ating poverty alleviation, no? National targets natin ito and hindi lang DTI actually ang nagpapa-implement nito, kung hindi ito is the whole of government approach. Yung development objectives naman natin, RD, since focus ito sa farmers, ano naman po ito? Siyempre kung sabihin natin na poverty, ang tinitingnan natin dito, income, di ba? So, dapat ma-increase natin yung income ng ating mga farmers by at least 60%, no? So, 60%. so meron tayong tina-target na 78,000 farmer households by the end of the project. So, by the way, Kailan po ito? supposedly, patapos na ito ngayong taon. So, 2018 siya nag-umpisa, RD, So, hanggang 2024 ang 2024. implementation. Opo. Pero recently, naka-request tayo ng extension ng project dahil nga may 2 years kaya tayong medyo nag-pandemic tayo na hindi lang pala medyo, highly affected tayo dun sa ating implementation dahil sa pandemic and naka-request tayo ng extension until 2027. So, malaking tulong ito para naman sa ating pag-implement as well as maihahabol natin, no, itong ating mga
objectives by the end of the project. Aside from that, RD, meron din tayong incremental jobs generated na target. Yeah, oo. So by the end of the project, dapat may 36,000 jobs tayo na ma-generate dahil sayang nga naman yung intervention natin, no? Kung hindi tayo maka-create ng employment opportunities dito. And syempre, indicator pa rin natin doon sa ating mga MSMEs, no? Na ma-increase natin yung profit naman nila, no? So may target tayong 1,050 MSMEs na matulungan by the end of the project. So sa ngayon, dapat by year 2027, ma-achieve na po natin itong ating target. Opo. RD, speaking of this mga targets natin, kamusta naman po yung ating implementation? Nasaan na po tayo banda? Meron tayong 21 na provinces. Ibig sabihin, ito rin yung number of networks ng negosyo centers na dapat tutulong. So as of this time, lahat ng ating mga negosyo centers is naka-onboard na. Meron din tayong mga pool of qualified service providers per province. So kahit isa na lang, kada probinsya meron, na-achieve na natin to. Kaso lang, may shortfall tayo talaga doon sa ating project beneficiaries na matrain, no? So, as of this time, 38% pa lang tayo. Dahil nga nung nag-pandemic, talagang hindi natin talaga maigagawa, no? Especially na restricted yung movement natin. Oo. Although, nagkaroon tayo ng Zoom meetings, virtual meetings during that time, pero we found out hindi pala effective sa mga farmers yon, di ba? And in as far as support naman ng ating mga provincial and regional councils, ang ganda-ganda ng support ng ating mga industry councils dito. And in fact, overshot na tayo, ano? Nag 188% na tayo. And by the way, ang paggawa natin ito, no? Kasi ang tanong kalimitan ng farmers is, saan ba namin i-market itong mga products na napoproduce namin, di ba? So, linkage. Ang strategy na ginagawa dito is pagkaroon ng commercial partnership agreements doon sa ating mga anchor firms, no? So, yung anchor firms, mga natin, multinational companies, RD? Tama po ba? Yes, meron tayong multinational companies. Meron din tayong small and medium enterprises na nagiging kapartner ng ating mga farmer organizations. No, by the way, tina-channel natin dito sa farmer organizations kasi mahihirapan kung individual farmers. Yeah. Biruin mo, 78,000 farmers. No? Kung isa-isa sila individually, so dapat maggrupo natin sila and merong farmer organizations. In fact, sobra-sobra yung commercial partnership agreements na nagawa na natin. No? So, kumaga, sinisigurado talaga natin na may mapagbentahan yung ating mga farmer households. And eto, meron tayong na-identify na 82 anchor firms. And yung farmer organizations, RD? Farmer organizations natin, may 266 na farmer organizations na involved dito. And sa ngayon, no, ang na-cover natin is 40,256 hectares. Na mga dito sa 21 provinces. Right? Yeah, ando na yan sa inclusive na siya. And ang pag-implement natin, no, is pinapagawa pa talaga natin ng DIPs ng mga plans nila para sigurado tayo na may guide sila, no? And may 627 na farmer organizations doon sa ating mga detailed investment plans. And meron pa tayong 11 na under review. And meron na rin tayong, and as far as smallholder farming households is concerned, 88% na nakaparticipate, no? So out of the 78,000, may 68,000 plus na tayo na nag-participate. And so far, no, may shortfall pa rin tayo dito sa ating mga MSMEs na na-assist. May target tayong 1,050. 618 pa lang, no, ang meron tayong na-identify and na-assist. So, talagang malaki pa yung hahabulin natin dito sa ating mga MSMEs and dito din sa ating number of small farmer households. Speaking of MSMEs, RD, yung outcome number 2 natin, access to producers, markets, and suitable investment and finance. Ano naman po yung intervention natin para sa kanila? Yeah. Meron tayong mga trade promotion activities, no? May market matching tayo, may mga trade fairs tayo. Meron din tayo mga product development sessions, branding, lahat ng mga packaging, lahat ng productivity na mga interventions ando na, pati nga rin quality appreciation ng ating mga
produkto, no? Kasi the market will always demand Yes. for quality na mga products. Ilan yung na-assist natin, RD? May na-assist na tayo, no, na 266 MSMEs doon sa ating mga market linkages na mga efforts. No? By the way, Okay. kasali pala ito sila, no, yung mga produkto nila doon sa ating mga pasalubong centers, Yeah. yung ating mga auto hubs, Auto hub. para pagtanungin tayo saan ba natin pwede mabili yung products ng ating mga rapid beneficiaries. Of course, may maituturo tayo. Andiyan lang po sa mga pasalubong centers natin naka-onboard. Yeah. RD, you mentioned po kanina yung DIP or yung Detailed Investment Plan. Ano po ito? Ito is ginagawa natin, no, para magiging guide natin as to ano nga ba yung kailangan Okay. ng ating farmer organizations, ng ating cluster na yan, no? Itong DIPs naman merong provincial-wide Yeah. at saka meron ding application na region-wide. Example lang natin ngayon is sa kape, no? So, for Region 12, hindi naman natin pwedeng sabihin, magplano kayo sa Rangani, plano kay Sultan Kudarat, Yes. magplano kay North Cotabato. So, in-identify natin ito na magkaroon ng regional kasi nga, the same market lang din naman no? Yes. Siguro, different activities ang gagawin ng kada province para May council. May grupo sila, no? So, Opo. eto sa ngayon, no? May kulang pa nga tayo, no? Na 11 under review. And may na-approve na tayo na 19. And somehow, yung mga kulang natin, no, ina-identify pa ng ating mga RCUs. Dahil meron pa rin po tayo mga farmer groups, farmer households na tina-target natin na hindi pa rin naaabot. No? So, ito rin ang isa sa mga justification natin bakit nagre-request talaga tayo for the extension of the project dahil gusto natin ma-maximize yung reach natin in as far as this project is concerned. RD, doon naman po tayo, diretso tayo doon sa status of matching grant funds release. Magkano naman yung mga na bigay natin dito sa ating or na connect natin na pondo para sa ating mga MSMEs? Para sa ating mga MSMEs, no? By the way, various DIP stages sila ngayon, no? Hindi po sabay-sabay. Yeah. And eto, may matching grant tayo na funds, no, dito. And as of this time, may 31% utilization rate pa lang tayo versus the grant allocation. Binase ito, no, doon sa ating loan financing agreement. And ang tinarget natin dito is 661 million. Medyo kulang-kulang pa talaga tayo, no? And in as far as utilization is concerned, medyo mababa rin tayo doon sa mga productive investments natin, no? Or pagkaroon natin ng mga capital investments dito, dahil kung basihan natin yung ating financing agreement, meron tayong 213.5 million na target dito, no? So, ito yung mga tinitingnan natin, nahahabulin natin. Yeah. Dahil ang intervention nga natin is may matching grant. Ito is in the form of seedlings, merong mga fertilizers, merong mga for rehabilitation, meron din tayong para doon sa ating mga anchor firms na nangailangan ng support. Example is anchor firm natin nagkulang sa bodega. Medyo dapat meron din tayong support. intervention doon and support, no? Kasi gusto natin across the value chain, no, from the production until na doon sa pagbebenta, at least makikita nila na may touch of the rapid growth project yung kanilang ginagawa. RD, yung sa request po ninyo for extension, 2 years din? 2 years din, corresponding ng 2 years. Oo. And may allocation lang tayo na about 6 months para ma-wind up natin yung proyekto. So, 2027, mid of 2027, mahahabol natin until end of December Yeah. para again ma-wrap up din naman natin yung project. Opo, RD, kasama din po dito sa ating Rapid Growth Project yung meron tayong FMRs. Yeah, Opo. oo. So, ito Kamusta yung yung status po nito? Ito yung something for DTI na bago daw. Bakit si DTI may FMR? Opo. So, ito ngayon, nag-partner kami with DILG kasi ang mag-implement talaga nito is ang LGU. LGUs. So, may supervisory function naman yung ating DILG. So, nasali sila, no? Damay-damay lang to, no? Kasi, ano lang to, the whole of government approach ang Yes. ini-implement natin. So, may pilot tayo na areas before, no? Na nagkaroon ng 4 na FMRs. And this covered 8.17 kilometers na na-complete na at saka merong isa
na ongoing ang implementation. Medyo substantial din ang amount nito, no? Kasi per kilometer nito, in as far as the concreting is concerned, medyo malaki-laking pondo na, no? Dati 17 million lang yung cost of 1 kilometer. 1 kilometer. Aba ngayon 22 something na, no? 22 million. So Opo. medyo lumiit na ang tinarget natin na Yeah. na kilometrahe ng ating concreting ng projects nito. Meron din tayong second batch actually, no? So Yes po. 7 itong second batch natin, 6 ang ongoing. Okay. At saka may isa pang i-award natin sa winning bidder, Winning no? bidder. And sa phase 3 natin, or sa third batch natin, merong 15 na farm-to-market infrastructures, 4 ang ongoing implementation, 5 ang ongoing procurement, may 6 na ongoing naman ang preparation of documents, no? Somehow gumagalaw itong para sa FMI natin, and looking forward na by the end of this year, matatapos natin itong preparatory para at least yung iba maihahabol natin for implementation 2026. Or kung mayroon pa talagang Yeah, extension maihahabol, pa ulit. may 2027 pa tayong 6 months, di ba? Opo. RD, Sige. you mentioned yung FMI, Farm to Market Infrastructures. Ano-anong pong mga bayan dito sa mga provinces na covered ng project yung meron pong mga project na ganito? Meron tayo, no? For Region 8, may isa, Haro. For Region 9, meron tayong 3, no? Lapuyan, Sindangan, and Payao. For Region 10, meron tayo for Lantapan, Kapatagan, Opol, Hingoog, and Pangantukan. Okay. For Region 11, by the way, Region 11, 5 provinces ang na-cover dito. Ano? Okay. We have for Kapalong, Igacos, Mapi, Maragusan, and Mansalan. For Region 12, medyo marami tayo. Oo, Opo. sige. Meron tayo for Bagong Bayan, Senator Ninoy Aquino, Malapatan, Antipas, Matalam, and Alamada. Alamada. And for Region 13, that's Caraga, meron tayong Santa Josefa, Hinatuan, Santiago, Prosperidad, Hinatuan, and Las Nieves. So, ngayon ko lang din talaga nakita, mas marami pala tayong FMI. Oo, sige. At least, biyaya ito for Region 12 para sa ating mga farmer households. RD, before po tayo bumaba for the regional level na mga data, baka meron pa po kayong i-add on for the national level? Yeah, for the national level, no, bale tuloy-tuloy yung ating pag-conduct ng supervision mission na kasi funded ito ng IFAD, ano. IFAD. By the way, hindi lang DTI ang nag-i-implement nito. Kasali din po ang NEDA, sila yung sa steering committee natin, Department of Finance, dahil nga may loan component. In as far as implementation is concerned, andun yung DPWH, andoon ang ating Department of Agriculture, andoon yung TESDA, andoon yung, of course, the ILG para sa ating mga infrastructure projects. And hindi rin natin talaga kumbaga, huwag nating mamaliitin ang role ng ating local government units dahil sila ang nag-i-implement nito, no? So by the way, gusto ko rin pasalamatan talaga yung support ng ating local government units, yung mga municipal engineering office, municipal project development office dahil kumbaga lahat ng trabaho for the FMI, which is malaking component ng project na ito, is nakasalalay sa kanila, no? And syempre dun sa ating mga mayors, na excited rin sila, no? Kasi excited sa DTI sa pag-implement ng mga projects na ito. Thank you very much, Regional Director Flora Politud Gabonales. Sa ating mga listeners and viewers, standby lang po, tayo magbabalik pakalipas ang ilang paalala. Drug abuse affects millions of people around the world. It destroys families, ruins lives, and tears communities apart. But it's never too late to stop it. Let us raise awareness, support treatment and recovery. This International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking of Drugs, let us renew our commitment to build a healthier and safer world for everyone. Let's fight against drug abuse and illicit trafficking of drugs. Together, let's make a difference.
Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Performing and Informing kasama ang mga opisyal mula sa Department of Trade and Industry upang pag-usapan itong Rapid Growth Project. Okay, baba naman po tayo. Kanina napag-usapan natin ang national level na accomplishments and targets dito sa proyektong ito. Ngayon ay bababa naman tayo dito sa regional level sa Soxergen region. Makakasama natin aside kay Regional Director Flora Politud Gabonales, ang Supervising TDC ng Rapid RCU, si Sir Robert Orfresio. Sir, good morning, magandang araw at inyong pagbati po muna sa ating mga listeners and viewers. Yes, magandang umaga po sa ating televiewers, no? Oliver, and of course to RD Flora. Magandang umaga po. Magandang araw pala, no? Magandang araw sa lahat. Opo. Sir, kanina na-mention na po ni RD Flora yung ating accomplishments in the national level doon sa 21 provinces na covered nitong Rapid Growth Project. Focus naman po tayo dito sa ating rehiyon, sa Rehiyon 12. Kamusta naman po yung implementation po nito? Yes, once again, magandang araw po sa lahat ng tagapakinig, tagapanood ng ating programa. Of course, na-mention na ni RD na this Rapid Growth Project ay foreign funded ito, Oliver, no? Funded by International Fund for Agricultural Development. And it covers 4 commodities, priority commodities. We have coffee, cacao, coconut, and processed fruits and nuts. For Region 12, banana. So, balikan natin yung question mo regarding the provinces covered by Rapid Growth Project dito sa ating rehiyon, Region 12. So, it covers the provinces of Sarangani Province, Sultan Kudarat, and North Cotabato. Kung anong basihan, this is based on the average na income, household income, meaning yung mga low income families, yun yung from among the provinces sa Region 12, yun yung naging priority. So, actually kung titingnan natin nationwide na among the regions, there are 3 provinces per region na mga low income provinces. So, sila yung naging priority to be among the beneficiary provinces of this project. Sir, tuloy niyo po yung detailed investment plan status po ng mga sa Region 12 po. Yes, Oliver, we are actually right now, bago lang kami nag-coordination meeting this first quarter, and we are very proud to announce na we have already prepared, completed, and have it approved by the National Program Office yung 9 detailed investment plans natin. Okay. It covers around 133 farmer organizations and mga around 150 small and medium enterprises. And kung titingnan natin dun sa regional target natin na around 13,800 na farming households, based dun sa approved na 9 DIPs, ma-overshoot na natin yung target natin. Actually, as per approved na DIP natin, Oliver, we have a reach of around 14,000 household farmers na. Ano mga commodities po ito, sir? It covers the 4 commodities. Si Sarangani Province, meron siyang coffee, meron siyang coconut, and cacao. Meron din siyang banana. So, same with North Cotabato. Ang Sultan Kudarat, ang priority commodities nila si coffee. Of course, we're positioning, we are pushing for the recognition of Sultan Kudarat to be the coffee capital of our country, di ba? So, coffee, meron silang cacao at coconut. Walang banana sa Sultan Kudarat. Sir, diretso tayo dun sa range per commodity po. Okay. For the region, yung cacao natin, it covers 2,253 households. Si coffee, ito yung pinakamalaki, no? 5,505 households. 2,497 for Cardava and 4,691 for coconut. Farmer organization, sir. Yes, we have 26 for cacao, 49 for coffee, 36 for Cardava, and 22 for coconut. And then, yung mga MSMEs po na under dito. Yes, for cacao, we have 30 MSMEs assisted. For coffee, we have 58, 41 for Cardava, and 25 for
for coconut. Sir, kasama rin sa data na provide ni DTI under this program is yung kung ilang percentage yung male and female. Yes, so kasi parang mandated tayo na walang May discrimination, inclusive. inclusive siya. Walang maiwan. So in terms of percentage kung ilan yung male and female, ang for cacao is 66%, 66-34. 66 yung men, ang women ang 34. For coffee, 58% and 42%. The same with cardaba. Yung coconut natin, 56% yung men and 44% So, yung... medyo mataas din yung percentage natin RD on women, farmers natin. Yeah, oo. Kasali kasi yan sa target natin, no? Dapat ma-reach natin yung ating women sector dahil nga dapat gender sensitive tayo, di ba? Oo. And IPs din po. Yes, so ito kasi yung mga priority sectors ng actually may mga added benefits kung yung farmer organization. Benefits in terms of mga requirements sa counterpart, gano'n. Kung IP siya, kung women siya, at saka yung youth na organizations, may mga other, kumbaga, plus na benefits for these organizations. And in terms of IPs naman, sa approved natin na DIPs, 31% for cacao, 24% for coffee, 45% for cardaba, and 13% for coconut. So, inclusive talaga siya, lahat talaga covered para din ma-uplift yung pamumuhay ng ating mga IP communities, especially dun sa Kasultan Kudarat, Sarangani areas na IP communities. Yes, Oliver. Kasi kasama talaga siya doon sa evaluation kasi nga inclusive yung project. Naka-embed yung sectors na ito, women, the youth, and the IPs. Sir, na-mention nyo rin farmer organizations, yung targets natin, ilan po for the region? We have a target of 47, pero right now we have 133 already. So, sobra rin. Oo, yes. So, during the planning kasi, of course, there are farmer organizations na we feel na kailangan ma-include and they are interested to be among the beneficiaries of the project and therefore, na sinali natin sila. Ano yung mga capacity building activities po natin na kinakandak dito sa mga farmer organizations na ito? Ang intervention on capacity development is dependent on the need, correct. So during the planning activities, we solicited or we conducted FGDs, we consulted the beneficiaries kung ano yung kailangan nila. So, it includes organizational development. Kasi kung titingnan natin yung proyekto ay across value chain talaga eh. Lahat ng stakeholders within the value chain tiningnan. And then, specific doon sa farmer organizations and farmers kung ano yung needs nila to further develop their skills, capacities, capabilities, gano'n. And so, we are conducting trainings to further strengthen their organizations. Training related to the commodity, kung ano sila, kung coffee commodity sila, may training kami on good agricultural practices, how to properly manage their farms kasi ang ano natin dito, end of project na pinaka bottom line talaga is to increase the income of the farmers by 60%. So ano yung gagawin natin para ma-increase? First is to improve or to increase production and to improve productivity. So in terms of increasing the production, may expansion tayo of areas. And then in addition, we assist them on transferring the proper technology how to manage their farm para maging productive siya. Kung ang productivity natin is nasa half kilo lang ng coffee beans ang isang puno, then ang target natin is to double that. Gawin natin 1 kilo. Ganun. So, along the needs ng siyempre maraming needs ang farmers to improve the doon pumapasok si project. So, again, it is based on the needs analysis. First on
the how to strengthen their organization, how to help them properly manage their farms. And next is the may intervention on the marketing na side. Marketing. Yes, product development. Actually, product development and market development. So, on the product development, we help them improve the product. Paano na mabilisan yung produkto na maging acceptable siya sa target na market. So, papasok doon si product packaging and labeling. So, ganun ang mga intervention. And then, once na mabihisan yung produkto, of course, you help them market their product. Market-driven yung proyekto, meaning we look at anchor firms. We have anchor firms, Oliver. So sa lahat ng kuan natin, ng farmer organizations natin, nakalink yan sa anchor firm who will absorb their products once na mag-harvest sila ng coffee, ng cacao. Merong kaakibat na anchor firm who will absorb majority of their products. Like for example, si coffee, we have pinakamalaking anchor firm natin talaga si Nestle. So we are targeting around siguro mga 70% of the production of farmers natin will go to Nestle, and then the 30% will go to fine coffee. So kaya meron tayong small and medium enterprises, 'di ba? Doon siya sa fine, no? Specialized na market segment na And then the same with cacao. So we have Kenmer Foods sa cacao naman. And then yung commercial grade ng cacao beans natin will go to Kenmer Foods. Then around 30% of the production ng farmers will go to yung artisan na chocolate making na natin, mga meron na rin tayong MSMEs. Yes, may mga may MSMEs din tayo na anchor firm like Don Ricardo of Sarangani Province. Yun. So, we are helping these players along the value chain to really help our farmers. Ang bottom line talaga is the farmer to have them better income. So through this, masusure talaga yung income ng mga farmers natin. Before harvest pala, meron na siya. Yes, so that is why prior to the one of the requirements is to have a commercial partnership agreement with this market para insured si farmer na pag nag-harvest siya, merong bibili ng produkto niya. Ayan. Sir, doon naman tayo sa matching ng grant funds release. Sa national level, 31% dun sa versus the grant allocation, 42% versus the investment capital allocation. Dito naman sa region, sir. Yes, so as I mentioned earlier, we have 9 approved na DIPs. Ang total project cost matching grant na approved is around 129 million. 129 million for the total na 9 DIPs. And so far we have 73 million na endorsed to higher authorities for the release na. Kasi ang kaibahan nito, Oliver, hindi kami yung bibili, halimbawa expansion, hindi kami bibili ng planting material. We will release the fund to the farmer organization. They will be the one to procure. Ganon. So we will endorse the funding to for release to the bank account of the farmer organization. So sila talaga may empowered na yes, sila mismo bibili ng mga gamit nila. So kung ano yung kasama doon sa halimbawa equipment, productive investment halimbawa ng isang MSME, kailangan niya ng roasting machine. So may kaakibat yun na grant portion at may equity. So i-deposito ni MSME yung equity counterpart niya sa bangko, then sa bangko, and then i-deposit naman ng head office yung rapid fund doon sa account ng FO. Yun. So ganun. So far we have 73 million endorsed. We have matching grant for MGRR approval 54 million. So far ang accomplishment namin dito is 57%. Yes. Yes, Sir, punta naman tayo dun sa FMI status. Meron na mention kanina si RD Flora ng mga FMI projects. Yes, very happy tayo dito sa region. Saan to specific, sir? Oo. Kasi we have 6. Okay. Meron tayo sa Bagumbayan. Okay. Ongoing na yan. Bagumbayan in Sultan Kudarat. SNA also in Sultan Kudarat Province. Malapatan in Sarangani and Antipas in North Cotabato.
So we have 4 ongoing FMI projects and we have 2 ongoing yung compliance to documentary requirements for no objection na release of no objection ng na once approved ng IFAD. So 4 ongoing and 2 in the pipeline doing the documentary requirements para finally approve siya. And we are hopeful na within the year ma-approve na rin yung dalawa para And ang Antipas is already close to completion. We have learned that nasa around 90% completion na ang Antipas na project and hopefully ma-turn over na siya. These are interior roads? Oo. Kasi nga value chain integrated talaga yung plan na merong farmers dito, may minimum requirement na at least 100 na farmer beneficiaries covering 100 hectares na directly makaka-benefit doon sa farm to market na infrastructure natin. So, based on the on the documents submitted, it is more than the 100 na minimum requirement. Oo. So, yun yung kasi of course, maraming proposed, pero since hindi naman limited naman yung resources natin, so we need to prioritize. So kung sino yung mas maraming makaka-benefit, yun yung prioritize natin na maunang ma-approve. No? Maunang ma-approve. Okay, thank you very much. Malapit na tayo sa oras ni Peligro, ma'am and sir. Baka meron po kayong other announcements and na gusto kong ipaalam sa ating mga listeners and viewers before we end the program. Sir Robert muna. Yes, of course. So we would like to thank PIA for inviting us to be among the guests this morning, today. For the partners ng Rapid Growth Project implementation, I would like to extend our heartfelt gratitude, no. Of course, sabi nga ni RD kanina, the local government units partner natin in FMI implementation, the members of the Regional Technical Working Group, kasama natin in evaluating and endorsing the detailed investment plan. Of course, we have the NEDA, the Department of Agriculture, DPWH, the ILG, Land Bank of the Philippines, si SB Corps. So, different multi-sectoral agencies, and of course our regional SMED council, private sector representative, yung members ng councils of the coffee, cacao, who are part or stakeholders of this project. Of course, to our farmer organizations, we are faced with yung challenges ngayon because of the prolonged medyo mainit, no, ang panahon, and hopefully uulan na soonest. Yeah. Kasi merong component nga yung project natin na production expansion. And so we are hopeful na we can already full blast na yung implementation kasi we have already the approval of our detailed investment plan. So tuloy-tuloy na ito, and we will still be there hopefully until 2027 to deliver what is needed na para matulungan natin yung mga farmer, yung pinaka-beneficiary ng proyektong ito, ang ating smallholder farmers. Yan, maraming salamat Oliver, and magandang araw sa ating lahat. Thank you, Sir Robert. RD Flora. Yeah, na-mention naman ni si Robert, no? Kung sino yung involved, but gusto ko lang din i-mention yung support ng mga regional development councils. For Region 12, of course, I'd like to say thank you, Governor Lala, our RDC chair, and to the other RDC chairs ng regions, kasi even for the extension and support for the project, talagang kailangan natin yung endorsement ng ating regional development councils. And finally, gusto kong pasalamatan talaga yung ating farmer households, no? Kasi ang success ng proyekto na ito talagang nag-i-involve doon sa cooperation nila, no? Kasi even if gaano kaganda yung plano na nagawa natin, kung hindi natin talagang pag-igihan
aayusin, mag-persevere yung ating mga farmers doon sa mga farming activities. And syempre, gusto natin i-encourage talaga ng gusto yung participation ng ating mga kabataan. Dahil ang ating mga farmers ngayon is nasa Aging. 50 plus na. No? Aging na. Actually, coming to 60 na ang average age ng ating farmers. Pero gusto natin pasalamatan yung mga kabataan, no? But this time, nakikita na natin yung participation ng anak ng mga farmers mismo ang nagpapatuloy dito. And yun is isang indicator na may pag-asa May pag-asa. itong proyekto na ito. At may pag-asa talaga na ang life, ang buhay ng isang farmer is ma-improve. Kasi kung makikita ng karamihan na may maganda palang prospects sa farming activities, nako, babalikan natin yung lupain, pagbubungkalin natin, at pag-igihan. Dahil talagang ang agriculture is the backbone ng ating society. At ito, yung kumaga, it's the only way para ma-feed natin yung ating people, para magiging healthy tayo. So, maraming salamat and of course, thank you PIA for this engagement. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating mga guests mula sa Department of Trade and Industry, ang Supervising TDC ng Rapid Growth Project, Sir Robert Orfresio, at ang Regional Director ng DTI Region 12 and National Program Director ng Rapid Growth Project, Flora Politud Gabonales. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aming Regional Head na si Fryan Abquilan, ako si Oliver Rivera, at maraming salamat sa inyong pagantabay sa aming programang Performing and Informing. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw at maraming salamat. Isang magandang araw, Soc. Sergeant.